Ako po si Juanito Victor Remulla, gobernador ng lalawigan ng Cavite. Hunk, guwaping, konyo. That's good. Ako si Juanito Victor Remulla, John Vic, governor po ng lalawigan ng Cavite. Nag-graduate po ako ng high school noong 1986 sa Ateneo de Manila. Tapos nag-aral po ako sa UP Diliman at natapos po ako ng AB Philosophy. Ang katanungan po kung ano ang inyong opinion sa sistema ng edukasyon ngayon batay sa edukasyon nung panahon ninyo. Well, number one, walang internet ng panahon namin. Kaya ang research napakahirap nung panahon na yun. Walang computer nung panahon namin. Nung panahon na yun, kukunti pa lang ang may access sa computer, kaya typewriter lang kami. Kaya mas mahirap. Walang mga applications, kaya mas mahirap gumawa ng mga papers. Pero sa tingin ko, dahil sa level ng technology ngayon, mas mahirap ang buhay ng estudyante dahil mas mataas ang workload na binibigay sa kanila. Sa nakikita ko sa mga nag-aaral ngayon, ang expectation sa mga estudyante napakataas kumpara sa panahon namin. Kaya tingin ko, mas mahirap maging estudyante ngayon kaysa panahon namin. Number two, meron ba kayong nakitang problema sa sistema ng edukasyon ngayon? Magkaiba kasi ang public at saka private eh. Ang problema sa private, sa public, kulang sa classroom at kulang sa oras. Ayon sa basehan ng aming pag-aaral, ang pag-aaral ng mathematics ngayon ay sa public school ay halos 3 hours a week lamang. Kulang na kulang yon. Sa ibang industrialized na country, umaabot sila 6 hanggang 7 hours a week, sa atin 3 hours a week. At malaking basehan ng success ng isang estudyante sa kanyang kagalingan sa numero, kagalingan sa math. Ang isa pang naging nakikita ko na problema sa sistema ng edukasyon ngayon ay yung sa private school naman ay kulang sa exposure sa tunay na buhay. Iba kasi ang totoong buhay na nangyayari sa labas ng magagandang mga paaralan at iba ang nangyayari sa totoong buhay sa nakikita ng mga ordinaryong mga estudyante. Number 3, sapat na ba ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas kumpara sa sistema ng edukasyon ng mga ibang bansa? Ang pinakamagandang sistema nakita ko yung sa Germany. Doon, hindi required lahat mag-college. Meron silang aptitude test at kung nakikita nila na dapat kang magtrabaho sa engineering, dapat kang magtrabaho sa mechanics, sa agriculture, nililipat ka sa kanila nila sa apprenticeship school sa ganong klaseng programa. Kaya hindi naman lahat kasi ng tao akma na mag-college. Hindi lahat ng tao akma naman magtrabaho sa bukid. Kaya doon sa Germany, pinakamagandang sistema nakita ko na maaga pa lang ay nakikita na nila kung ano ang potensyal ng bata at kung saan pwedeng pumunta. Ang number one na nakikita kong deficiency talaga math. Kung may mas maganda lang tayong programa at mas mahabang exposure ang mga estudyante sa math, tingin ko mas malaki ang success level ng ating mga estudyante. Ano ang masasabi niyo tungkol sa K-12? Kinakailangan ba ng ating bansa ang pagbabago dating sistema nation? Ako, pabor ako doon. Ang hindi lang ako pabor ay pinilit yung K-12 na hindi pa handa ang mga eskwelahan. Katulad sa lalawigan ko, ay naipilit kailangan magdagdag ng lagpas 1,000 classroom para lang ma-accommodate yung extra year ng high school. Kaya pilitan nag-a-adjust kami sa pagdagdag ng classroom at ang pagdagdag ng teacher. Ang biglaan dagdag ng teacher hindi ibig sabihin na guaranteed success dahil ang training nila, exposure nila, ang qualifications nila ay kailangan rin suriin. Pero the statistics show naman na the more education, the more years spent studying, the greater chances for success ng isang bata. At ang kahuli yung tanong, ano ang tingin nyo sa kinabukasan ng mga estudyante sa dadaan sa K-12? Better chances of success, better chances of succeeding, lalong-lalo na sa math and sciences. Mas handa sila sa college, makikita nila kung ano talagang aptitude nila, kung saan sila papunta, kung ano ang hilig nila. Ayun ang pinakamagandang benepisyo ng K1 to 12.